Alleluia, 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 Alleluia. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao, at itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Sesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo, titignan ko." At kanilang binigyan siya. "Kaninong larawan at pangalan ng nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Sesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Sesar ang sa Sesar at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapwa deboto ng ating pong Jesus Nazareno, at sa mga kasama po natin, mga kapwa din nating deboto sa ating online streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church. Ang pagpapala ng pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Iba po yung taong nagtatanong sa isang taong tumatanong. Ang isang taong nagtatanong nais magkaroon ng kaalaman. Ang taong tumatanong ay iba ang pakay, nanunubok, o kaya naman ito ay nagnanais ng kapahamakan ng kanyang kapwa. Ganitong-ganito ang nangyari sa pagtatanong at sa mga tumatanong sa ating Panginoong Hesus ngayong araw na ito. Ang mga pariseo at ang mga kampon ni Herodes ay tumatanong sapagkat nais nilang siluin ang ating Panginoon. No? May punto naman sana yung kanilang pagtatanong. Naaayon ba, no, ang tanong nila, sa kautusan na magbayad ng buwis sa Sesar o hindi? Kaya lang, naramdaman ng ating Panginoon ang kanilang masamang pakay. Sinisilo o nilalagay nila si Jesus sa alanganin para kung sumang-ayon ng ating Panginoon, magalit sa kanya mga tao na tutol sa pagbabayad ng buwis dahil ito ay pahirap sa nakararami. So magagalit yung kanyang mga kababayan. At kung tumutol naman ang sa kanya o ang ating Panginoon sa pagbabayad ng buwis, no? Ang mga Herodiano naman ang babanat sa kanya na lumalabag ito sa utos ng Estado. Kaya naman sa halip na sumagot ng oo o hindi ang ating Panginoon, anong ginawa niya? Humingi ng 1 denaryo. At anong sabi? Kaninong mukha ba ang nakaukit sa denaryong iyan? Na sinagot naman ng mga pariseo, at sabi nila, sa Sesar po. Kung gayon,
Sumagot ang ating Panginoon ng isang simple at nakamamanghang pagsagot. Ibigay ninyo sa Sisar ang sa Sisar at sa Diyos ang sa Diyos. Pinapaalala lamang sa atin ni Jesus na tayo ay merong dual citizenship. Sa mga senior citizen dito, pangatlo na. Si senior citizen na kayo. No? Tayo ay dual citizenship. Meron, ano? Ang bawat isa sa ating mga binyagan ay may dalawang pagiging mamamayan. Una ay ang pagiging mamamayan ng mundong ito at pagiging mamamayan ng langit. Citizens of the world at citizens of heaven. Yan ay ayon kay San Agustin. Citizens of the world, yung barya ay may mukha ng tao, merong gobyerno. Kaya naman nararapat na ibalik sa tao kung ano man ang nararapat sa kanya. Bilang tao na kabilang sa mundo, tayong lahat ay inaasahang sumunod sa batas ng tao. Alam natin kung paanong mamuhay sa mundo dahil may mga batas tayong sinusunod. Ang tanong, sumusunod ba talaga tayo? Ha? Kaya tayo, no, pag ang isang tao ay marunong sumunod sa batas, ay tinatawag na isang good citizen. Tama? Tayo rin ay mga mamamayan ng langit, citizens of heaven. Kung ang barya ay merong imahen ng tao o ng gobyerno, saan naman natin makikita na nakaukit ang pagiging mamamayan natin ng langit? Babalik tayo sa istorya ng pagkakalikha ng tao kung saan tayo ay nilikha ng Diyos na kanyang kawangis. We were created in the image and likeness of God. Kaya naman, sa atin pa lamang mga pagkatao, ay makikita na natin ang hubog o ang ukit ng ating Panginoon. At sinabi pa, somewhere sa Old Testament, iniukit na ng Diyos ang kanyang batas sa ating mga puso. Kaya hindi tayo lalayo. Sa ating mga sarili ay mapapaalala na tayo ay mga mamamayan din ng langit. We are citizens of heaven. Kaya tayo ay may mga batas din na sinusunod. Ang batas ng Diyos. The Ten Commandments at ang batas ng simbahan. At kung tayo ay sumunod sa mga batas na ito, tayo naman ay mga mabubuting mga anak ng Diyos. Tayong lahat ay mamamayan ng mundong ito at mamamayan ng langit. Pero tatandaan po natin ang ating pagiging mamamayan, ng pagiging mamamayan ng mundo ay nagtatapos kung tayo ay pumanaw na sa mundong ito. Pero ang pagiging mamamayan ng langit natin ay mananatili at patuloy nating pagsusumikapan na maging mabuti hanggang tayo ay sumapit sa piling ng Diyos. It will last for eternity. Kaya ipinapaalala sa atin na huwag mamili naman, hindi naman tayo mamimili na anumang citizenship ko. Hindi po. Ang pipiliin natin ay maging mabuting mamamayan sa mundong ito at maging mabuting mga anak ng Diyos bilang mamamayan ng langit. Yan ang nais ni Jesus para sa ating lahat.